Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, usapang politika na naman tayo. So, ang video to ay mula na naman kay, first time nating mag-react sa kanya, kay Sir Mike Abe. So, Mike Abe Opinion. So, meron itong pamagat na VP Sara kasama sa huhulihin ng ICC. Balimbing na kandidato, huwag iboto. Diyos ko, ayan na, pinapanawagan na. So, VP Sara kasama sa huhulihin ng ICC. Alam naman natin na yun nga yung pagiging mayor niya sa Davao dati is parang meron din daw connection doon or pasok daw yon. Tapos ito namang mga balimbing na kandidato, alam naman natin kung sino siguro yan. Yung isang naka-orange at yung isang itim. Pag ganun pa, diba? Kapatid pa naman. So, bago natin simulan, Mike Abi Opinion, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, VP Sara kasama sa huhulihin ng ICC. Balimbing na kandidato, huwag iboto. Diyos ko dahil. May kabi opinions, Pilipinoise. Like, comment, share, subscribe. Stop. Lalong lumalakas ang usapin at pinag-uusapan na si Sara Duterte, Vice President, ay Nahuli ba yung niya? pwede raw Voice makasama o isama doon sa mga warrant of arrest na pwedeng ilabas ng ICC anytime. So ano yun? Nako. Ibig sabihin ito, ang Vice President na si Sara ay kasama rin sa mga kinasuhan ng crime against humanity. Actually, mas masaklap yan kung iisipin. Kasi meron na nga siyang kinakaharap na impeachment ngayon. Tapos, pwede pa siya or may chance pa na madamay din siya. Kasi, parang pinangalanan din siya ni Las Cañas. 'Di ba? Parang pinangalanan pa nga siya na Mother of Tukhang ba yun? Correct me if I'm wrong. Basta something like that. Okay, kaya ngayon ay pinag-uusapan na posibleng kasama siya sa mga susunod na ilalabas na warrant. Kung yung mga gunita, ang sinasabing maaaring sumunod o isunod kay Duterte ay si Senator Roy Laro sa dating PNP chief ng panahon ni Duterte. Siyempre si Bato, second to the motion talaga yan or second honor talaga yan. It's just medyo, parang for me, hindi na ganun kadali na madala si Bato sa dahig kasi yun nga yung ginawa nila nila Senator Cayetano, Senator Amy na parang 'di ba since naidala na nga si FPRD doon sa dahig, parang ang gusto nila yung 9 daw na tao na parang papadalahan din ng warrant ng ICC dapat idaan muna dito sa korte sa Pilipinas, something like that, or correct me if I'm wrong na lang, basta something like that, 'di ba? So parang I think nakatulong pa ata kay Bato yung gano'n pero tingnan natin kasi syempre di naman talaga hahayaan ng Diyos yan yahay. Pero ngayon si Sara nababanggit dahil nung ito pala ay mayor ng Davao. Okay? Nung Davao City Yan. ay di umano ay nasangkot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao. At yung mga testigo at mga naging biktima na haharap at haharap sa ICC ang sila pong nagsasabi niyan. Na meron kinalaman ang dating mayor ng Davao at ngayon ay Vice President na si Sara. Kaya pala hindi nawawala yung issue niyan. Ang alam ng... Actually, kung totoo to ito talaga yung perfect definition ng karma. Alam mo yung ganyan na isipin nyo, mayor or vice mayor pa si, or mayor, I think mayor pa si VP Sara that time, sobrang tagal na. Tapos ngayon pa lang siya mahahalungkat. 'Di ba? Na parang yung mga family that time, nakala nila hindi na sila magkakakuha pa ng justice. Pero ngayon, posible pala. Diba? May si Duterte lang ang presidente noon, tahimik lang sa Davao. Ay lumalabas pala na meron din daw po na kinalaman at may mga paglabag din sa karapatang pantao si mayor noon, ngayon ay Vice President. Kaya nga, yung issue na posibleng siya ay ma-issuehan ng warrant ay hindi po nawawala. Sa halip ay lumalakas pa. Ang problema dito sa warrant na ito, hindi natin alam kung kailan lalabas. Yun lang. Yun nga. Tapos sabi ko nga sa inyo, if ever may warrant nga siya is parang mahihirapan na. Kasi parang prinopost na yan sa Senado, di ba na, basta sa susunod hindi na pwede ito na parang magaya kay Digong na biglang ipadala sa dahig. Di ba? So something like that. Nandito na, pwedeng wala pa.
Okay? Katulad ng nangyari kay Duterte, ilang taon o ilang buwan pinag-usapang meron na. Pero ayaw maniwala ng iba. Nung biglang dumating at ipinatupad ito, saka sila nagulat. So ito rin ang pwedeng mangyari. Kasi kung anong ginawa ng Interpol, ng ICC, at ng Philippine government under Republic Act 9851, gagawin talaga yun. Kasi nandun po sa batas yun eh. Yung 9851, Section 11 yata ang sinasabing ang kasaad sa Section 11 or 17, na yung Republic Act 9851, ang purpose talaga nun ay i-turn over, merong authority ang Philippine government i-turn over sa ICC ang mga ikaso, katulad ni Duterte nga at yung iba pa. Kaya kung anong ginawa ng PNP at ng Philippine government sa oras na labas ang warrant of arrest, yung ginawa kay Duterte, gagawin din ito. Kung kasama si Sara Duterte, gagawin niya. Feeling ko yung kay BP Sara Duterte, I think hahayaan nila muna yung yung impeachment trial Pero halimbawa ganyan, if ever mag-fail yung impeachment trial kasi kahit siguro naman sabihin natin na positive na may impeach talaga, hindi pa rin natin pwedeng baliwalain yung konting chance ni BP Sara na baka hindi siya ma-impeach kasi parang nagpaparami nga sila ng mga senador sa panig nila, di ba? Like lantaran talaga nilang pinapanawagan na parang, oy, iboto nyo si Philip Salvador kahit na hindi naman talaga siya deserving, pero malakas yung hatag niya makakatulong siya sa impeachment ni BP Sara. Like ganyan na yung mindset nila, di ba? Lantaran na like yun, parang magpapatakbo ka lang ng senador para makatulong sa impeachment. Tapos kayo pa yung galit sasabihan ng Team Soka, di ba? O si Senator Bato at yung mga ex-general ng PNP, gagawin yan. Kaya nga hindi po nawawala itong isyong ito. Kayo, ano inyong paniniwala? Dapat ba nakasama si Sara o hindi? Pero kung inyong mapapansin, ilang beses na sinabi ni dating Senator, kung meron talaga siyang ginawang kasalanan, wala nang dapat pag-usapan. Kailangan niya yung panagutan. Kasi yun nga, dito sa Pilipinas, malabo niya yung mapanagutan. Di ba? Especially yung nag-attempt pa na tumakbong presidente yan. Sonny Trillanes, na merong mga complainant, meron silang mga kasamahan na nagreklamo sa ICC na talagang isinama at kasama si Inday Sara Duterte. Hindi lang yung nakakatandang Duterte na si Digong Duterte, kung hindi pati itong dating Mayor ng Davao at ngayon Vice President. So kung yan ay napaniwalaan o nakumbinsi ng mga testigo at ng mga complainant ang ICC na kasama ang pangalawang Pangulo, malamang nga po na may patawag din yan. Okay? Nung nandun, sabihin niya, bakit? Pero I think mahirap na nga, di ba? Kasi, syempre, alam naman natin na yung hearing na yon na ginawa nila Senator Amy is parang makatulong pa yun or parang papabor pa kina Bato yun. Di ba? Na parang, ewan ko kung natatandaan nyo yun basta merong sinabi ata si doon, or correct me if I'm wrong na lang kung ano yung, or paano yung way niya na pagkakasabi na parang dapat sa susunod hindi na pwedeng erekta sa dahig, 'di ba? Dapat kung may warrant sila Senator Bato or whatsoever or yung iba pa is idadaan mo na dito sa Pilipinas. So if ever ganyan nga madaan mo na sa Pilipinas, pwedeng pwede siyang ma-delay or pwede siyang mabasura, something like that, 'di ba? Maraming pwedeng mangyari. Yan lang naman. So luckily na lang talaga, inuna talaga nila yung pinakaulo si FPRRD, di ba? Sa ICC hindi inuli. Kasi ang ICC po, hindi katulad dito sa korte natin sa Pilipinas. Yung local court natin dito sa Pilipinas, pag 5 o 6 ang suspect, isang warrant of arrest lang, lahat nandoon yung mga pangalan ng napaka-arrest. Sa ICC pala hindi. Isang suspect, isang warrant. Hindi pwedeng... Ngayon ko lang nalaman yun Kasi tama nga naman, dito sa atin, isang warrant, lahat na talaga. Di ba? Kasi siguro aksaya sa oras na, ikaw, Tiburcio, ito yung Miranda rights mo. Next, sino na naman babasahan ng Miranda rights, di ba? Ang sa atin dito, di ba, isahang, or siguro, kaya nagkaganyan, yung sa ICC kasi may kanya-kanya silang bigat ng paratang. Ganun. Kung 5 sila, sama-sama, dapat hinuli na rin si Bato, dapat hinuli iba, hindi pa Ganun pala sa ICC. Per warrant, per person, isang warrant. Katulad ni Digong, siya lang yung may warrant at ipinatupad ng Philippine government. Pag lumabas yung ibang warrant, ayun, laban kay Duterte o laban kay Bato o kung ex-general, ganun po ang mangyayari. Kaya parang isa-isa. Well, kung ipagsasabay din naman nila yung warrant that time, di din nila mahuli si Bato kasi I think hindi talaga pupunta si Bato doon. Baka nga
nasa airport si FPRD, export na, tapos malaman ni Bato na kasali siya sa sa warrant, di pupunta yon, di magpapakita yon, baka biglang magtatago sa Senado yon, di ba? Sayang, sayang. Willing pa naman, or may sinabi pa naman si Bato doon sa Senate na willing ako makipagpatayan sa mga banyagang yan kung dadagitin nila yung kababayan ko, 'di ba? Kahit na criminal pa yan, something like that. Pero wala naman siyang ginawa nung time ni FPRD, 'di ba? Sa'yo nila kung kailan nga po yun. Ngayon, kung halimbawa nagkasabay-sabay na lumabas siya, pero iba-ibang pangalan. Halimbawa, isang warrant kay Bato, isang warrant kay Inday, Sara, isang warrant sa mga ex-general. So, at nagsabay-sabay na dumating, lahat ipatutupad yun. Kasi sa ilalim nga ng Republic Act 9851, yun ang pinanghuhugutan. I-turn over ng Philippine government under the law ang mga akusado before ICC. Ganun po ang... Pero I think hindi pinaniniwalaan ng kampo nila Duterte yung Republic na yan. Wala silang paki dyan. Basta hahanapan nila ng butas yung pagkakaris kay FPRD. So sad lang din. Naging may sitwasyon. So kayo ay naniniwala na si Inday Sara ay dapat din maganda. Dahil kung talagang kasama siya sa warrant of arrest, ibig sabihin kasama siyang kinasuhan sa crime against humanity before ICC. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Talagang yung alyansa ni Pangulong Marcos, alyansa para sa pagbabago, ay talagang... yung kay Bibi Sara naman, yun nga, yung sa impeachment, sobrang bigat naman na nun. Diba? Kung madagdagan pa ng yung sa crime against humanity or whatsoever, mas mabuti. Diba? Para isahang bagsak na lang. Parang inaagaw na, parang sinasama na ng kandidato ng PDP laban. Talagang ngayong mga panahon ito, ilang araw na lang eleksyon na expected natin ang sulutan. Sulutan, agawan, pamamangka sa 2 ilog o 3 ilog ng mga kandidato, political party at mga campaign manager or may mga interest na. Actually, sobrang proud pa nga yung kampo ng mga DDS sa nangyari ngayon. Na parang sabi pa nila, ayun, ang talino ni Bibi Sara na agaw niya daw yung mga yung mga senadores ni PBBM. Like dati pa naman, nung nasa pangkat pa sila ni PBBM, wala na, pinitisyon na sila ng mga supporter na ito si Villar, ito si Amy Marcos, wag niyong iboto to, mga lantarang DDS to. Like, do you think may kawalan? Diba? Hindi na kawalan yun, par. Kayo ba? Do you think kawalan ba yung dalawang yun? Sa pagkakaalam ko nga, yung mga kababayan natin, si Rebilla, sinisipat nga nila na, oy, si Rebilla, wag nyo ring isaling iboto yan, ha? Diba? Matalino na yung mga tao, men. Alam na nila kung sino yung mga politiko na bumabalimbing, namamangka sa 2 ilog. Diba? Hindi na para maloko ka pa. Ganun po yan. Hindi po talaga mawawala yung Kaya yung nangyari kay Camille Villar at kay Senator Amy Marcos, expected na yun. Diba? Kasi kahit umalis sila sa alyansa or hindi talaga sila iboboto ng mga supporters mostly ng Marcos administration. Yung mga kandidato, basta manalo, kahit kaninong partido sasama. Kahit sino mag-endorse sa kanila, tatanggapin. Kahit alam nilang makakasira sa kanilang kredibilidad, kung meron man, makakasira sa kanilang pagkatao, kung meron man sila na gano'n, ay baliwala. Basta manalo. Ayun. Yan din. Yan din yung pangit talaga yung kredibilidad nila. Like, binabaliwala nila. Diba? Like, siguro, okay lang naman yun na parang sasabihin siguro nila na parang, ganyan dapat yung politiko, walang pinipiling panig. O sige, sabihin na natin, for the sake of argument, ganyan dapat yung politiko neutral. Ikaso neutral lang naman yung mga yan kapag katatakbo eh. Diba? Kapag ka nagsipanalo na yan, meron ng mga kanya-kanyang choices yan eh. Diba? Magugulat ka na lang yung mga inendorso ni PBBM. Wala na, inaaway na si PBBM kapag ka naging senador na yan. Tinututulan na yung mga plano ng administrasyon. Something like that ba? Kaya nga tayo, dati, sobrang aware na tayo dyan sa mga senador na yan. Dapat kung sumipat tayo ng senador, tingnan natin yung mga pinaggagawa nila nung nakaraan. Di ba? Hindi na para anuhin pa ng isang bato panig. Kasi wala naka-video yung mga pinaggagawa nila nung senador pa sila eh. Tapos ngayon magpapare-elect pa, di ba? Yan ang politika. Traditional politiko na sistema. Ngayon, makabago na. Lalo na ang kabataan ngayon. Napakalakas ng social media, ng traditional media sa pagbibigay po ng mga impormasyon kung ano ang dapat natin gawing mga botanteng Pilipino. Kaya yung pong nagbabaliktaran, lumilipat ng ibang partido,
o nagpapa-endorso sa ibang kandidato, sa ibang political party, ibang personalidad, yan po ay yung mga butterfly na kandidato. Hindi natin pwedeng panghawakan ang Nako. kredibilidad ng mga yan pag nanalo. Tama. Tama. Speaking of credibility, speaking of, paninindigan, dapat meron talaga sila niyan. 'Di ba? Kasi kung ngayon pa lang tumatakbo sila, medyo hesitant na sila na ipalabas yung totoo nilang stand kasi takot sila na hindi iboto. What more na lang kung maging politiko na yung mga yan. Nasa pwesto na yung mga yan. 'Di ba? Kaya ngayon pa lang, yung nagpapa-endorso kung kani-kanino, huwag na nating iboto. Kung aalis sila, kung sila ay nasa alyansa ni Pangulong Marcos, tapos Aroy! sa kabilang bakod, bakit mo pa iboboto yan? Eh ngayon pa, Aroy. alam mo nang dalawa at salawahan ang, kung sa pag-ibig, salawahang pag-ibig. Salawahang pagmamahal. Alanganing pagmamahal. Hindi lang isang Tama, problema yan. Malaking problema yan sa administrasyon pag nagkataon. 'Di ba? Ngayon pa nga lang na election, bumaliktad na. Yun nga, what more kung nakaupo na? Dalawang minamahal para manalo. Ay, di ba? Hindi tama yun. Kailangan isa lang. Especially, panindigan. Kung ikaw ay from day one, alyansa para sa pagbabago, diyan ka lang. Hanggang sa ulit, tinanggap mo yan eh. Okay? Pero yung ikaw ay magpapapurso doon sa mga kalaban, identify na kalaban, identify na naninira sa Pangulo at sa ating gobyerno, sasamahan mo pa, magpapataas ka ng kamay, personal interest yan. Walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan. Actually, walang prinsipyo. Pang sarili lang, basta manalo. Huwag nating iboto yung mga taong yan. Sabi ko naman sa inyo, Aroy! hindi ako nagtitiwala sa lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos. Talagang may mga balimbing at saka husip-sip yan. Ayan na, nagbabalimbingan na. Ayan na, Hindi lahat eh. Para sa akin lang naman is si Rebilla. Medyo negats tayo talaga dyan. 'Di ba? Si Lapi din. My God, parang nasa listahan ng mga, alam nyo na. Ayan na ho, ang pagpapatunay doon sa from day one, sinabi ko, na recycle yung ibang kandidato ni Pangulong Marcos. Alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan. At ngayon lumalabas na po, isa-isa. Nagtatalo na. Kunwari, nasa alyansa pero nasa kabilang bakod na. Ano yun? Nasa ng prinsipyo. Diba? Nagpagamit sila sa mga Duterte. Ginagamit sila ng mga Duterte. Pero na kay Pangulong Marcos, ano yun? Kaya tayong mga butante, huwag kayong maniniwala dyan. Maraming butante. Ako, maintindihan ko pa kung yung butante babalimbing. 'Di ba? Like, for example, DDS ka nung araw, tapos ngayon, Marcos loyalist ka na. Maintindihan ko pa yung taong bayan. Kasi right niya talaga yan. 'Di ba? Pero kung politiko ka, namamangka ka sa dalawang ilog, hindi mo na right yan. 'Di ba? Usaping prinsipyo na yan. Politiko ka eh. 'Di ba? Need mong ipakita kung saan talaga yung prinsipyo mo. Need mong ipakita kung ano yung pinapanindigan mo. 'Di ba? Sa politiko ka, hindi ka pwedeng babalimbing ka lang ng basta-basta. 'Di ba? Okay lang siguro kung babalimbing ka o meron ka talaga nakitang mali. Kaso babalimbing ka lang kasi yung kabila yung malakas. Yung kabila yung baka maka-apekto sa boto ko to. Something like that. 'Di ba? Ang pangit. Like ang pangit niya talaga kung iisipin para. Maraming kandidato, 60 plus. Magit na 6 na po ang kandidato. Bakit natin pipilitin dyan sa mga kandidatong ito na puro balimbing at saka walang prinsipyo? Kumanap tayo ng mga independent candidate na may talino, abogado, engineer, CPA, mga auditor, kung ano magagaling, mga doktor. Tama. Huwag na magdagdag ng artista. Yung mga DDS pa naman, iboboto nila si Philip Salvador. May paano-ano pa si Philip Salvador. Sir, bakit ka tumakbo? Wala, pinapatakbo ng taong bayan. Like, sinong taong bayan nagpatakbo sa'yo? Sinong taong bayan nagpatakbo sa'yo, ha? Well, DDS siguro, maniwala pa ako. Pinatakbo ako ng mga DDS eh. Di ba? Maniwala pa ako. Pero sasabihin mo, pinapatakbo ng masa, pinapatakbo ng taong bayan. Nilalahat nyo eh. Okay? O galing sa Piklawan-Dilawan, abogado, at kung ano mga kakayanan, ba't hindi natin tubukan yan? Baka may prinsipyo yan. Kaysa sa dito sa mga nasa malaking partido, namamangka naman sa ilog, na malabo pa sa sabaw ng pusit. Please like and share. Aroy. Video. Sa
So, yun, like and share. So, again, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Mike Abe Opinions. Sir Mike Abe, ano? So, supportahan nyo rin, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, Mike Abe Opinions. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Grabe to. Parang ano daw, isasama daw or isasali si Bibi Sara. Men, kung totoo yan, di mas mabuti, 'di ba? Mas mabuting pagbayaran niya rin yung mga kasalanan niya kung meron man, 'di ba? Kasi syempre may mga kaakibat na ebidensya yan, mga witness, 'di ba? Kung mapatunayan, edi wala tayong magagawa, 'di ba? Ipaharap natin sa kanya yan. Malas niya lang, meron na siyang impeachment. Meron pa siyang ganyan. Ang saklap naman, 'di ba? Paano na siya ngayon makakagalaw niyan? 'Di ba? Tapos, dito naman sa usaping mga balimbing na politiko, which is hindi na tayo magugulat talaga. 'Di ba? Kasi naglipa na talaga yung mga balimbing na politiko. Like, dati pa naman, hindi pa nagkakaroon ng eleksyon, magugulat na lang tayo yung mga senador sa slate ni PBBM, galing sa mga DDA supporters yan. Tapos siguro nung nabalitaan nila na tagilid si VP Sara, about doon sa impeachment, pumunta sila sa alyansa. 'Di ba? Ngayon, ang nangyari, since nahuli si FPRD, 'di ba? Yung simpatya ng taong bayan, yung awa, nabahing sa mga Duterte. Tumaas yung rating ng mga Duterte. Ang ginawa ng mga balimbing na yon, pumunta din sa slate ng mga Duterte. 'Di ba ang galing? 'Di ba? Kung saan yung malakas, nandun. Okay pa sana kung nasa pwesto na tapos neutral lang, walang pinapanigan. Okay sa akin yun. Pero kung election ka, wala kang pinapanigan. Magtatakbo ka, wala kang pinapanigan. Pero, hindi, meron kang pinapanigan. Yung both nga lang, di ba? Yung dalawa nga lang, yung magkakalaban, yun yung pinapanigan mo. Like, nagpapa-endorso ka pa sa dalawa. So, parang, wala kang, ewan ko kung nasan yung prinsipyo mo. Diba? Yung taong bayan din, hindi din marunong mag-analyze. Porket, okay lang since, di kung i-endorse siya ni Bibi Sara, nandito naman siya sa slate ni BBM, hindi, iboboto ko rin siya. Ganon-ganon din. Hindi din marunong mag-analyze. Diba? Tayo lang pinaglolo ko ng mga yan Diba? Or tayo lang yung inaano nila ba na, wala lang. Yung boto lang talaga natin yung habol nila. Which is alantara naman siguro na yan. Kahit sinong politiko naman siguro, boto yung habol, di ba? It's just, magkaroon ka naman ng kahit konting prinsipyo mo, di ba, as a politician. Kasi tumatakbo ka di ba? Or kinukuha mo yung boto namin, tapos malaman-laman namin, lantaran. Tapos alam naman natin na dito sa politika ng bansa natin, meron tayong dalawang panig. Kaya kakabahan tuloy yung taong bayan kung saan ka ba papanig if ever maupo ka na. 'Di ba? Baka dadagdag ka lang sa mga senador na kukontra sa administrasyon kasi hindi kayo magkaparehas ng mga visions, mga plano. 'Di ba? Kaya yun para sinasabi ko sa inyo. Kung na tayo magpabulag sa mga ganitong mga pautot I know for sure, alam nyo na yan kung ano yung gagawin. So anyways, hanggang dito na lang muna. Again, Mike Abe Opinions, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Hindi pa na-stop.